Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army. Naalala niyo yung interview natin kay Pangulong Duterte? Marami nagsabi nung nagtaka. Marami nagtaka nun dahil isa sa mga binanggit ni Pangulong Duterte na merong isang kandidato dyan na presidentiable na alam naman nating sumusuporta sa mga komunista. Meron isang ano dyan na gano'n ang yun ang kanilang ginagawa. Marami nagsabi nun na si Leni Robredo yun. Hindi ako umiimik. Bakit? I cannot speak for the president. I will never speak for the president. I have no right to speak for the president. Even if ako yung nag-interview. Even if I know kung sino ang tinutukoy niya. Kasi nga, syempre off-cam, nag-uusap kami. Kaya lang, hindi ko na kailangang ispilingin pa ngayon. Dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, ito yung isang bagay na paulit-ulit ko sinasabi. Itong mga terorista na ito, itong mga komunistang CPP, NPA, hindi ho ito kriminal. Ito'y terorista. Ibig sabihin, mas mataas pa sa kriminal ang ginawa nila. It's a decades of criminal act ang ginagawa ho nila sa bayan natin. Kami po mismo ni Mocha na interview po namin ng mga biktima nila, mga kabataang ginahasa. Kahit mga lalaki, ginahasa na mga lalaki, na mga kadre nila. Mga batang, mga babae, binanata nila. Ganyan ho kademonyo. Etong mga to ay hindi ho tao. Demonyo na ho ito. Sinapian ho ito mga animal na to. Yan ang katotohanan. That's why I really disagree dito sa peace talks na ito. Doon sa mga nagbabalik loob, okay ako doon. Bakit? Ginawa rin ni Pangulong Marcos yun. Kasi tandaan natin, dalawang klase ng NPA. Meron dyan na biktima lang. Okay? Meron ho dyan talagang mga damonyo. Yung mga nabiktima, kailangan natin ibalik loob. Kailangan natin ibalik sa sa gobyerno. Kailangan natin ibalik sa bayan natin. Yun, ako naniniwala ako doon. Pero para sa peace talks, yung talagang magkakaroon ng peace talks, maling-mali ho yan. Lalakas ho talaga. Kaya nga sinasabi ni Madam BP Sara dito wag ho nating kalimutan ang ginawa nito mga demonyo na to sa bayan natin. Di ba ho? Demonyo ho sila walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National... Sabi nito ni Zuko Babes, let's stop blaming and start supporting Sara. She need us right now. I understand your point, Madam Zuko Babes. But we have to put it into the right perspective. Kailangan natin ilabas yung foundation. Hindi basta-basta na ganito lang, sisi lang. Kasi it would be fanatic lang, madam. Naintindihan niyo ibig sabihin? Magiging panatiko lamang tayo kung bigla lang tayong kakabig at susuportahan natin to because sumali sila doon sa pinaglalaban natin. Hindi ho. We have to point out anong mali. Diba? Kasi ganito sa aking channel, hindi ho ito tipong pareho ng ibang mga vlogger dyan. Basta na lang nila ikinabig yung kanilang kwento. Yung kanilang script ikinabig na lang nila basta-basta. Hindi ho pwedeng ganun. Kailangan ipaliwanag ho natin ng pundasyon. Bakit ba nagkaganito itong bayan natin? Kailangan natin ma-pinpoint ang dahilan kung bakit tayo nagkaganire. Diba? Kailangan natin Hindi ko naman sinabing babanatan ko si BP Sara Duterte. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang punto natin dito, kailangan natin i-lay ang ating foundation. What really happened? Pati ito mga vlogger na to. Diba? Para maintindihan nila
Okay, eto, dito kayo nagkamali. Next time, ewan ko kung ano nangyari sa inyo. Next time, makikinig kayo kay Pangulong Duterte. Yan ang hirap sa inyo eh. Di ba? Hindi kasi kayo nakinig. Yan ang pinakapunot dulo nito. Nagsalita ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi kayo nakinig. Binanatan nyo pa nga. Inaway nyo pa nga. Tapos ngayon bigla lang kayong babalimbing. Tapos sasabihin ninyo, tatahimik kami at hindi namin kayo pupunahin. That's wrong. Anong tawag doon? Idolism, fanaticism, di ba? Kailangan ipakita natin, etong pagkakamali nyo eh. Next time, listen. Di ba? Kailangan nyo tayong mag-listen. Yun eh. Next time, makinig kayo kay Pangulong Duterte. Kung ano sinabi niya, pakinggan ninyo. Sorry to say, pero hindi ho kasi ako yung tipo ng taong o tipo ng vlogger na basta-basta lang. Makinig kayo. Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima. Kasi alam nyo kung bakit? Bakit ko ine-emphasize to? Ha? Mga ano dyan, pinainit nyo ulo ko aga-aga. Alam nyo kung bakit ako ine-emphasize to? Para hindi na maulit ang pambubudol na ginawa sa inyo. Yan ang totoo. Kasi ito na naman po tayo eh. O, sige, babanatan nyo si Marcos. Tapos kakampihan nyo si Amy. Anak kayo ng tweeting, oo. Naintindihan nyo ibig ko sabihin kung bakit ako galit na galit. Kaya busit na busit ako dun sa mga vlogger kuno na bumabanat kay Marcos ngayon. Tapos kakampihan nyo si Amy. Anong katarantaduhan yan? Di ba ho? Oh, sige, yung mga nabudol dyan. Ngayon magpapaniwala kayo dun sa mga vlogger na nagsasabing galit na sila kay Marcos pero kakampi si Amy. Anak kayo ng weting. Di ba? Yun ang nakakabuisit eh. Kakampihan nyo pa si Amy. Akala ko ba ayaw na natin sa Marcos? Ganyan-ganyan pa kayo. Nabudol kami. Pero gusto namin si Amy. Anak kayo ng tete. Di ba? Parang mga gunggong. Ayaw na natin si Marcos, period. Pati si Amy isama nyo. Lahat silang ang kanila. Ang hirap sa inyo. Babanat kayo, kapiraso lang. Hap-hap lang. Tapos sasabihin nyo pa, kami pa ngayon ng bayara, mga hindot pala kayo eh. Kayo nga, hindi nyo kayang diretso yun eh, sabihin ninyo eh. Sige nga, kami, mga banateros, no na kami. Kahit no simula, no na kami. Hanggang ngayon, eh kayo, meron pa kayong, ayaw namin si Marcos, pero gusto namin si Amy kasi magkaiba yun. Ay, mga tanga. Pinaiinit nyo yung ulo ko eh. Di ba? Tama, mali. Oh, no kayo kay Marcos, Amy pa kayo ng Amy ngayon. Kaya ako idinidiin yung mga pagkakamali nyong kayo mga vlogger dyan at kahit si Madam BP Sara Duterte, para this time, huwag nyo naman ang kampihan si Amy Marcos. Parang awa nyo na. Pareho lang yun. Same. Biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo.
Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan Ang tindi niyan. Agreement, 'di ba? With the devil. Naku po, patay tayo diyan. Alam mo, ito lang ang tanong ko dito eh. Ito lang ang tanong ko. I understand your statement, Madam BP Sara. I admire you for standing up against your teammate na si Marcos. I understand. But the question is this. You are the vice o co-vice chairman ng NTF-ELCAC. Co-vice chairman po kayo, di ba? Ng NTF-ELCAC. Ano ho ang inyong gagawin ngayon na merong pinirmahan ho itong ating executive secretary? At ngayon ay disagree po kayo. Kung kayo ay disagree, Madam Sara Duterte, dito ho sa ginawa ng ating pamahalaan ni Marcos at ni itong pinirma ng executive secretary bilang NTF-ELCAC vice co-chairman, ano ho ang inyong gagawin? Yun ho ang tanong ko dito. Napaka-importanting tanong ho nito. Kasi ho, kayo ay vice co-chairman. Kung kayo ay may paninindigan, iwanan nyo na ho yan. Kasi kasama kayo sa susunod doon sa executive order na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo making speech, making statement like this, it's okay. Actually, we support and we admire. Diba? We appreciate, we admire, we love this kind of speech sa ating BP Sara Duterte. Pero the question is, we need more. Your works. Alam nyo, ako ay bilib na bilib sa paninindigan ni BP Sara Duterte dahil po sa kanyang stand pagdating sa mga komunista at mga terorista. Sabi niya nga, actually na kahit noon pa yan, very personal yan. Kung maalala ninyo, si BP Sara Duterte ang nag-komento na tanggalin ang Makabayan Black sa Kongreso. Siya po ang talagang lumalaban. Kung si Pangulong Duterte ay merong war on drugs, si BP Sara Duterte ay talagang dito ang laban niya dito sa mga NPA terorista. Kaya nga sa kanya, it's very personal. Inamin naman niya, very personal. And because of this, Madam BP Sara Duterte, I admire you so much. But you have to do something else, Madam BP. You have to do something else. Speech is not enough. Yun ang totoo. Di ba ho? Ang speech ay hindi po sapat. Kailangan hong meron kayong gawin. Kung kailangan ninyong kausapin ng personal ang ating Pangulo at sabihin ninyo, mali ka dyan. Umayos ka. Di ba? Yun eh. Hindi ho sapat lang yung magsalita. Or di kaya ipakita ninyo, mag-resign ako kayo sa NTF-ELCAC. Be the voice of the opposition. Since yun ang tinayuan ng inyong father, this time follow your father. Sorry to say, but sabi ko sa inyo bibig ko, balakatak eh. Diba? Palibasa gusto mo yata si Tulfo. Ano ba naman klase mga komento yan? Pang pangkabutas yung mga komentong ganyan. Ano kinaugnayan ni Tulfo dito? Pabihira ka naman. Ang gusto ko maging presidente, Sisko! Anak ka ng wewe. Hindi pa ba alam yan? Ikinampanya nga namin eh. Gusto mo si Tulfo? Anak ng tangam. Ang pinag-uusapan natin dito yung statement ni BP Sara Duterte. Di ba ho? Ay, nako. Parang mga gunggong eh. Alam nyo, ako,
Sa totoo lang, ito pa rin ang aanuhin ko. Kaya sa 2,000, gusto ko ito para lang sa kalaman ninyo, ha? Oh, sinemosyon ang puso mo. Nakalaman nyo lang. 2025 talagang ikakampanya ko si Iskong tumakbong senador. 2028, itutulak ko siyang maging presidente. Tumakbong presidente pala, hindi maging presidente. Tumakbong presidente. You know why? Kasi etong nakita ko kay Isko, lalong-lalo na yung mga pagkatalo niya, itong nakaraan, wala akong nakakita sa kanyang hindi nga siya publicly bumira kay Marcos, wala. Tahimik siya. Ayun, naglaro lang sa Itbulaga. Di ba? At the same time, kita nyo yung nag-number 1 nga ho yung Santa Ana Hospital. 'Di ba ho? Yung mga kanyang ginawa, nagawa niya in 3 years. Naayos niya, gumanda. Ibig ko sabihin, if proof and proof, eto mamang to may proof. Yun ho talaga ang totoo dito eh. Ngayon, paano kung tumakbo si VP Sara Duterte at si Isko kung sakasakali? Tuloy. Na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died. Wilfred De Castro, di ba tropa din Isko si Joma? Hindi ho. Wag ho tayong kulang sa impormasyon. Ang nagpadala po kay Yorme nung pumunta siya doon kila Joma noon nung nagkaroon ng peace talk ay ang gobyerno natin. He is part of our delegates. Wag ho tayo maging mangmang. In the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation. Sabi nito isang to, alam ko ang tunay na banat-bay. Figure ka na social media, feeling mo random namin kaya palagay ko nanggugulo ka ngayon pero pera o bato? Anong nanggugulo? Kasi hindi ako sumasakay dun sa istorya nyo. Hindi, kasi yun ang gustong mangyari ng iba, sumakay ako sa istorya ninyo. Hindi yan ang, pasensya na ako kayo, hindi ako yung tipo ng taong sasakay sa katangahan ninyo. Nang totoo? Mantakin mo, ito nga ang tanong ko sa inyo anong katangahan yan? Meron isang vlogger dyan, galit na galit kay Marcos ngayon, sising-sisi sabi niya si Marcos, pero okay naman siya kay Amy. Hindi ho ba kayo namamangmangan dyan? Sino ngayon sa atin na mukhang tanga? Tanungin ko kayo. Di ba ho? Okay sa inyo si Amy? Nagpapaniwala kayo sa script niya na kontrabida siya sa kapatid niya? Anak kayo ng weteng. Ganon kayo kababaw na nagpapaniwala. Isipin niyo ha, nabudol na nga kayo ni Marcos, magpapabudol pa kayo kay Amy. Anong tawag mo doon? Araw-araw bubudol kayo? Gumaya kayo kay Catherine. May lesson na matututunan kay Catherine. Kasi totoo daw yun Sabi niya, sabi nung iba. Sa chismis. Lalong-lalo na mga nakausap ko mga Katniel fan. Matagal na palang tinitiis ni Catherine. Di ba? Ilang beses na daw siyang nahuli daw etong di umano, etong si Daniel. Anak ng waiting. Ba't napunta dyan, Banat-bay? Kasi, buti ba si Katniel, nagsisi na? Buti ba siya, nagsabing, finally, I will end this. Kayong mga galit na galit kay Apo Marcos ngayon, magpapabudol pa rin kayo sa kapatid? Anong katangahan niya, araw-araw? Di ba? Ano
Anong gusto nyo? Araw-araw kayong magpapabudol? Pagkatapos sasabihin ninyo, oh, hindi na si Amy, yung anak naman. Oh, kasi ganit. Oh, chapter close. Yun na nga eh. Pwede ba kayong mga vlogger dyan na galit na ngayon kay Marcos? Pwede bang sabihin nyo, chapter close? Marcos, chapter close na? Eh, hindi eh. May puwang pa kayo kay Amy. Tapos sasabihin nyo kami pa ngayon yung, kami pa mga banateros vlogger ang naiba kwento. O di ba? Eh kami nga hanggang ngayon, isko pa rin eh. Isko pa rin ang gusto namin maging presidente. Pasensya na, yan ang totoo. Kung hindi tatakbo mga Duterte, kung hindi tatakbo si Pangulong Duterte, ako feeling ko lang eto, just to be feeling ko lang hindi naman po hindi sasabayan ni Isko si BP Sara Duterte. Feeling ko lang. Feeling ko lang yun I'm not speaking for Isko, okay? Matagal ko na rin siya hindi nakakausap. Pero feeling ko hindi niya lalabanan. Ngayon, kung tototohanin ng ni Pangulong Duterte ang sinasabi niya wag niya nang patakbuhin tong anak niya, mag-isko ako. Walang question about it. Wala ho. Walang ibang choice diyan.